Hello, good evening. I'm John Casino of Albert, Pet. Uh, I'm deeply uh, sad because na nawalan kami ng isang cousin na close din sa aking heart. So, but siguro ang masasabi ko kay Abet is nag-grow din kami na meron mga kasama ko sa paglaki, especially yung magkapatid si Alan at saka si Abet. Isang na may share ko siguro dahil during elementary days, naging marami kaming mga moments na magkakasama. One time, doon ako natulog sa Las Piñas. Merong isang moment na everyday, halos everyday, naglalaro kami ni Alan ng basketball kasi si Alan and I ay mahilig sa basketball. Pero, si Abet, nandun yung support niya kay Alan. Na makikita mo na very close silang magkapatid. Dahil kahit hindi siya naglalaro ng basketball, andun yung support niya sa kapatid niya. So, na-witness ko kung gaano ka-close yung magkapatid. Hindi lang dun sa basketball, but meron pang isang time na sa Castilla naman, pumunta kami sa Broadway Centrum. Magkakasama kami tatlo. Tapos, merong mga nambully sa amin. Doon ko nakita yung support ng magkapatid dahil si Abet one time nabully dahil yung kanyang cup na dala na suot kinuha ng parang mga bully guys doon sa may Broadway Center. Si Alan hindi pumayag na hindi mabawi yung cup na kinuha ng mga bully guys. So talagang nabawi yun, pero kanya-kanya kaming takbo para makawala lang dun sa mga nagbubuli sa. So, yung dalawang magkapatid talagang masasabi ko na nandun yung love nila sa isa't isa. So, yun. It's si Abet will be missed deeply dahil marami rin kaming mga pinagsamahan sa mga cousins, especially every end of the year Christmas magkakasama, may family gathering. So yun, mamimiss namin si Abet. At we know na kasama niya na si God sa kabilang buhay. So, we're not really sad, but we're happy for Abed dahil andun na siya, kasama niya na ang ating Panginoon. Yan lang. And thank you. I thank God for your life, Abet. And I can see and say that you built a family, and not just a family in your home, but you also built a family in the school, in your own field of expertise. You built a family out of your selfless love. Kaya mahal na mahal ka ng maraming tao, hindi lang ng pamilya mo, but pati na rin ng mga taong na-touch mo ang mga buhay nila. So I thank God for your life. Sana dumami pang katulad mo sa Carbonel. At higit sa lahat, I know that the Lord is with you, so we do not have to worry. And you don't have to worry for us too, because the Lord is with us also. Thank you, and we love you, Abet. That's from your Tita Eddie. Hi, Kuya Abed. I miss you. Thank you for taking care of my teeth before I went to Bangkok. Naalala ko, you're the most dentist na
na I can say whatever I feel talaga. Hindi ko na-feel na takot ako sa dentist kasi ikaw nakikinig ka talaga na mabuti and you know exactly how I feel. So, talaga naalagaan mo ko. So, thank you very much. And mamimiss ko na yung every birthday ko sa Facebook. So, parang ang bilis mo ma-update agad na birthday ko. Kaya number 1 ka lagi. Notification ko doon pa nag-greet ka ng happy birthday sa akin. Kaya thank you so much. And I will miss you, but I know I will see you again because in heaven, you're with Jesus. I believe that. I love you, Kuya Apes. Thank you, Tito Albert, for being such a good brother to my mom, good friend to everyone around you, and for being such a good uncle to me and my siblings. Thank you for making us feel na we're always welcome in your home, and for treating us like your children, like your own. I know you're very happy up there in heaven, and I can't wait to see you soon, but not so soon. Thank you for everything. We love you. I'm very thankful for my Tita Abet because never siya nagreklamo kahit ang dami kong pa-request sa ngipin ko. And di ko din ma-imagine na may iba pang dentist na nagagalaw ng ngipin ko kasi ever since I was born, actually, siya lang yung naging dentist ko. Like, talaga. Kaya di ko din ma-imagine na yun nga, makapupunta pa ako sa ibang dentist. He's my favorite dentist. Tapos, ayun, I'm really thankful din na lagi niya kami ini-invite din sa bahay niya kasi his house is just near lang namin. And lagi niya kami binibigyan ng pagkain. And lagi mo, I remember din nung mga bata pa kami, lagi din kami nagsissleepover sa bahay nila Alex. And lagi din niya kami pinapakain and nilalabas din kasama sila. Silang family, pinapakain niya lang kami magkakapatid. Kasi wala gusto din namin kasama si Isaac. So, really thankful for Tito Abet, and I know things will not be the same again, but I know naman na he's in a better place now. We love you, Tito Abet. Hi, Beth. Aga mo nang iwan eh. Pero I'm both happy and sad. Happy kasi you're in a better place now and no more pain. Sad kasi kulang na kami sa all-in. Wala nang tatanggap ng piso-piso ko. Pero I thank God na nakilala kita at kasama. Ayan na. Tama na. Love you and I will miss you. Dami ko ng lashes na lagas sa'yo. Tama na. Ay, Ninong, kwento ko lang, pinaka-core memory ko kay Ninong. Yearly mo hinihingi yung Gcash ko. Ikaw unang-unang hihingi ng Gcash ko pag birthday ko. And for 10 years, hindi mo pa rin sinisave yung number ko. Pero, I'm so glad na ikaw yung naging Ninong ko and I'll miss you very much. Thank you. I love you. Hello, Kuya. Sa mga panahon na to, for sure, nasa heaven ka na, masaya ka na dyan. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng natulong mo sa amin, sa akin, kay Josh. And lalo-lalo na si Buddy, alam ko, favorite ko si Buddy. Tawag nga ni Buddy sa'yo, Ninong, kahit si Jan naman yung Ninong. Basta kuya, hindi ako makapaniwala na wala ka na kasi nung huli tayong magkakasama, lakas-lakas mo naman. Ayaw ko mga sabihin na wag ka na sana magpa-opera eh, kaso syempre, hindi naman natin alam na ganun yung mangyayari. Hindi pa rin nagsisingin sa akin na wala ka na. Parang panaginip lang to. Pero, yun nga, kuya, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Naalala ko ng mga panahon na nahihirapan din kami ni Josh, pero andyan ka lagi para tumulong sa amin.
pinag-grocery mo kami. Tapos si Buddy. At saka tinanggap nyo kami sa bahay nyo. Yung mga panahong wala pa kaming tinitirahan. Tsaka, of course, yung sa akin, personally, yung sa braces ko. Maraming salamat, kuya. Pero, at syempre, masaya na rin ako kasi hindi ka na nahihirapan. Hindi ka tulad nung nakikita kita sa ospital na ang dami mo nang nakasaksak sa katawan. Tapos, nangingitim na. Tapos, alam ko nilalamig ka na dun. Alam ko lamigin ka. Nahihirapan ka na sa ospital. Pero ngayon, for sure, masaya ka na kasama si daddy mo. And yun lang kuya, maraming salamat. At yung legacy na iniwan mo dito, ay pagpapatuloy pa namin. And nakagabay kami kay Ice tsaka kay Jan at sa apo mo sa buong family. Maraming salamat. Love you, kuya. Message ko for Abet. Kasi ang hindi ko makalimutan kay Abet nung pumunta sila sa amin sa Singapore. Doon ko siya nakasama, nakilala. Start yun na para bang mag-aang siyang kasama. Tapos after that, every occasion na nagkikita-kita kami sa White Plains, yun, masaya siyang kasama. Pero itong last December na nagsama-sama kami, doon ko nakita na parang ang lakas-lakas pa niya. Tapos, masaya siya. Sumasali sa mga game pa nga na para bang walang nararamdaman. Kaya yun ang hindi ko makalimutan sa kay Abet. Kaya kung saan ka man ngayon, Abet, mahal ka namin. Mahal ka ng family namin ni John. Basta, yun. We love you. So recently, binasa ko yung mga messages sa akin ni Ninong past 5 to 8 years, I think. 2017 last. Wala kami pinag-usapan kundi tinatanong niya ako, nandun ako sa hotel. Every day. Every time. Nandiyan ka ba sa hotel? Nandito ka ba sa Champagne? Nandito ka ba sa Manila Hotel? So siguro every week, every month, minsan may tanong siya sa akin. Tapos minsan hihingi pa ng pralines, kahit bawal sa kanya. Chocolates, matatamis. Most of the time, yun lang din ang nahanap niya sa akin. Na magpakita lang din ako sa kanya doon. Kasi hindi naman kami lagi nakikita. So, I try my best para pumunta sa kanila kahit papano. Most of the time, kasama niya sila dyan, o kaya sila ninang. Kasi outside the hotel, bihira na lang din talaga magkita. Or bihira na lang magsama-sama. So, I try my best to go. May time din naman na nilagyan niya ako ng braces pero natanggal din after a year. Sorry, Nino. Kasalanan ko. Hindi ko nalagaan. So, natanggal na isa-isa. Di na ako bumalik sa iyo. Ikaw na din bumubunot lagi ng ngipin ko. Yung sakit. So, syempre, mamimiss kita. Mamimiss ko yung sama-sama natin. Mamimiss ko yung nandun ka during our family events. Ibang magiging atmosphere kasi wala na yung nandun sa gilid, chumichismis habang lahat naglalaro ng game sa gitna, di ba? So, I pray na lahat din naman ng naiwanan mo dito is magiging okay, magiging set na lahat ng problems na naiiwan mo. They will resolve themselves, no, Ninong, para at peace ka dyan, Stas. No? Love you, Ninong. Thank you for everything. Growing up, I've always been close to Tita Abet's family. Me and Ice would sleep over each other's houses a lot. Mostly me sleeping over at their house. So, lagi ko nakakasama si Tita Abet. Pero di ko talaga siya nakakusap ng personal. Siguro, nung entering first year college ako, wala pa akong course nung enrollment. And din yung time na nagkasakit na siya. So, kinakausap niya ako regarding dentistry. Yung clinic niya, sinasanay pamana, and clinical instructor siya sa CE Makati. So, plano niya sana
siya yung mag-aalaga sa akin dun. So, dun ako nag-enroll sa CU Makati. From that point until before his passing, yung future ko, na-imagine ko, nandun si Tito Abet palagi. So, na-imagine ko siya nag-guide sa akin. Na-imagine ko, yun, pag nag-graduate ako, kasama ko si Tito Abet, nandun siya. Na-appreciate ko lang yung conversations na we had. Even when I entered college, when I had questions about my course and my future, siya lagi yung tinatanungan ko tuwing may family reunion or pupunta kami sa bahay niya. So it was really shocking for me when I heard. Still processing. Tatapos ako sa dentistry for Tita Abet. Kay Kuya Abet, ako yung malungkot. Dahil yun ang totoo, malungkot kami. Dahil nangyari lahat ng to. Yun ang ibig sabihin, mahal na mahal ka namin. Kaya hindi pwedeng maging masaya ngayong araw. Tsaka hindi rin kita mamimiss. Kasi alam kong nandiyan ka lang din. Dahil you will look over your family. Dahil alam kong mahal na mahal mo rin sila. And alam kong magiging masaya ka rin dahil nandiyan ka na rin sa magandang lugar na hindi ka na magsasuffer ganyan. So, I'm just sad and happy at the same time dahil alam kong naranasan mo yung pagmamahal na hindi naranasan ng karamihan ng tao sa mundo. I just wanted to add that you have left a legacy of love. Parang wala kaming ibang naririnig from anyone except that napakabait mo, Kuya Abet. So thank you for everything. We have been so blessed to know you, to experience you, and again, also your family that you've left a legacy of a really wonderful family. And mahal na mahal din namin sila, Kuya Abet. Thank you for everything.